Client Satisfaction Guarantee. Mga kuya, mga ate, dito naman tayo. Meron tayong isang officer na mga ginagalang, nirespeto at kinabibiliban. Isa siyang lakan, a very proud member of Philippine National Police Academy, Sandigan Class of 1994. Walang iba kundi si Police Colonel Fidel Tacpan. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din sa pagbisita mo sa aking simpleng office. Yan, ang aking upperclassman. Tawag namin yan na upperclassmen. Mga senior officers kung saan yan ang nagmumold sa amin. Tinuturuan kami kung paano mabuhay bilang isang kadete noong unang panahon. Sir, can you please introduce yourself as a cadet, sir? Bilang kadete, Cadet 94044. Yan, sir. Opo, yun yan, sir. Cadet first class. Cadet first class C9444. That is my serial number. And I belong to the first platoon, first squad ng Bravo Company. Bravo Company, si sir. Ang mga Only the malulupit proud. na mga company, mahirap pumunta sa barracks nila. Sana, The few, the proud. You know, the few, the proud. Sige, sir. How did you survive yung inyong cadetship training? And how will you describe yung training nyo siya during that time? Well, ang masasabi ko lang dyan, based on our experience at observation, yung class namin yung last na namulat sa old tradition ng academy. Old tradition? Ano bang ibig sabihin niya, sir? Malalim yun. Malalim, sir. In layman's term lang na hindi naman sila. Kasi nung time namin, wala pang anti-hazing law eh. Kaya sabi mo yung gano'n na word. Nung kami na yung first class, meron lang anti-hazing law. Kaya we can say na we belong to the old tradition na class. Saka kami yung last na graduate sa Camp Vicente Lin. Tama, sir. At after our graduation, umakit na yung underclass, 95, sa Silang Cavite. No, yung ating naging home na lang yung PNP. Well, marami. Lalo na, nandito tayo sa Camp Vicente Lin. Kumbaga, nagpa-flashback yung aming memories from tinatawag kung north to south, east to west. Nagapangan doon sa ating napakalawak na laki-laki ng ating parade ground dyan, sir. Ng parade ground ng Kanlubang, itong Camp Vicente Lin. So, marami talaga nagpa-flashback ng mga memories during that time. Ano yung most memorable para sa inyo, sir? Probably will never forget. Well, siguro yung reception. Kasi hindi mo alam na gano'n pa yun. So, nung pumasok ka, sir, you have no idea kung wala akong idea doon sa ano yung buhay sa loob. Diba nung iba, sir, ganito mangyayari, sir, dapat gano'n, mag-prepare ka dito, walang gano'n, sir? Walang gano'n eh. Kumbaga, parang kang na-culture shock na pagpasok mo. Kumbaga, yung naging ano mo na lang eh. Basta ito, yung ano ko nun eh. Basta wag lang mabalian ako ng hindi ako mag-i-squill. Meron ka, sir, motivation, sir, ano? Ako nung panahon na yun, sir, parang hindi ako mag-quit, sabi ko, yung mga babae na kinakaya eh. Hanggang mag-retire ako, mag-resign, mag-quit lahat ng babae, saka lang ako mag-iisip. So kayo gano'n, sir, huwag lang mabalian, makatay. Walang babae ng time namin eh. Oo nga pala. Pati lang kami lalaki noon. Wala pa pala sila, sir. Okay, wala pa, sir, ang unang female cadet para sa kaalaman ng class 1995. Ngayon, sir, siya na ay si General Portia. One star na siya. Portia Manala. Definitely, sir, siya ang first nakapini na PNP. Na PNP, si Portia. So during that time, sir, sila wala pang female cadets. Sige, sir, what else can you talk about? Memories that always lingers in your head when you're cadet? Parang ganun din, siyempre. Kasi parang life and death yung survival mo noong panahon. Life and death. Life and death talaga yan. You can read between the lines. Oo, kasi yun na nga, wala pang anti-hazing ng panahon namin eh. So, ang sinasabi ng mga aplikasyon, pwede pa yan, kasama ka sa authorized na casualty. Ilang percent ng casualty dapat na allowable doon? Parang 5% pa yung sinasabi nila nun eh. How many, sir, when you started? How bilang ang quota? We started 160. And ilan lang sila? Ang nakasurvive sa amin, 70 lang. Ayun. 70. Yung 10, kaya kami naging 80, mga turn back na 93 during our time. Kailangan physically and mentally fit ka. Pag mahina yung tatawag na sabi yung underclass namin na my mind is willing but my body can't. Yun yung karamihang mangyayari kahit na gusto mo mag-survive. So talagang you have to condition yourself na kumbaga wala ka naman pupuntang iba. Tapusin mo na to. Did you come to a point of quitting one time, sir? Wala, hindi ko naman naisip. Never na-cross sa mind ko yun na yung nga sabi ko, hindi naman ako nabalian, hindi naman ako. Yun lang yung worry ko noon kasi may mga nababalitaan na napilayan, so hindi na siya nakarecover. So lalabas ka ng academy na meron kang ang tawag yun, disability na. So di ba? So yun lang yung ko doon. I keep on praying also na sana makasurvive ako. So that's the physical part of the training, sir. Physical, academics din tayo, sir. Academics naman,
Yun ang malaking adjustment eh, kasi yung study period mo from hanggang alas 10 lang eh. Parang 7 o 8 to 10 lang. Parang 2 hours lang ang ano mo. Tapos Yung, tapos kailangan 3:30, gising ka na. aside from your motivations, greatest contribution you think na ginawa? For how many service? 28, 29 years lang? 32. 32 years of services. He served Kung sa PNP, sa Academy, siguro ang may pagyayabang ko lang doon, I'm happy na nagpunta ko ng Academy. So, para maka-payback ba sa ating alumni na sa PNP. Ayaw ko sana magsasabi kasi hindi ako yung tipong binabrag pa rin nagawa. Yes, sir, just kumbaga, let the people na lang yung magsabi sa akin. Yung shooting range natin, ako yung nagpasimuno na i-develop yun. Nice, maganda siya. Walang gastos ang PPSC. Only the approval of the General Salvacion. You work it out, sir. Yes. Yung ginawa namin, yung pambayad sa backhoe, sa payloader, sa mga equipment, yung ilalabas na lupa. Oh, yes, sir. Doon ang ginawa ko noon. Siyempre, with approval of the director. So we were able to na-expand namin yung base ng 6 sa taas, 10, 3 rifle bay noon, sa isang field house. Ganun yung yun, ang mas lumawak na pala siya. Lumawak na siya, oo. Tapos nagkaroon na siya ng building and yung parang dati yun eh, kahoy lang siya, yung bleacher. Nung unang turo ko doon, nahawakan ko yung poste. Muntik na akong sumubsob kasi kinain na pala ng anay. yung poste. Table ba yan na dati kahoy lang yun, di ba? Oo. Nung nandun na ako, semento na siya. Pero, that is not my own effort. Between me and the cadets. Ang ginawa ko, bili ko sila ng low carry, saka eye protection, ng brand eye protect atin. Maganda na siya. Yung nila, very big yun. Yung pag-uwi ka ng book, di ba? So, ang arrangement namin with the cadets noon, whatever rebates will be used for the repair of the said bleacher. Tapos, kinausap ko si Commandant noon, si Sir Felix noon. Lahat ng mga nag-fatigue duty will be converted to hard labor. Doon, sir, mag-hard labor. So, nakita mo, lahat ng mga nag-tip yun. Gamit. Kaya walang labor cost, sir. Oo. Kumbaga, nag-top lang ako ng isang yung sinasabi natin na parang... Foreman, sir. Foreman. Hindi foreman. Talagang skilled. Skilled worker. Skilled worker. Para kumana ng mga sir. Pero lahat ng labor, yun lang binayaran. Yun lang i-hire, ang babayaran mo, sir. Babayaran namin. So lahat, pala, mag-ahari ng bakal, water, ano yun, mga kadeting minala sa inspeksyon. Kaya yung mga nagtuturo na kadete nun, mas tuwan-tuwa sila doon kasi mas productive daw. Tapos yung Nara na papuntang, papuntang range yan. We assisted na ma-develop. Di ba sir, connecting sa from sa Panthers area kung tawagin. Papunta sa Mesol. Yan sir. Kasi actually kasama yan sa mga pinaproject ko noon eh. Na i-connect yung range sa Mesol para mas may access pabilis lang. At the same time, yung ikot ng sasakyan, dire-diretso lang siyang na ganyan. Kaya I'm really happy na ganyan yung development. Kumbaga yung project ko na nangyayari siya. Of course, siyempre, with the different directors na dumating, we're happy na si Sir De Leon. Time niya na yun nung naging ganun. Kaya we're happy na yung development. Yan ang contribution ko sa Academy. Na ibinalik mo na sir, yung investments eh. So, kahit si Commandant doon, natuwa siya. Although dati kasi ayaw ng mga leaders na gumamit tayo ng initiative sa Academy. Ako, dahil galing ako sa South, we're trained na mag-initiate. Mag-isip ka paano mo ma-develop in some way or whatever means. Basta nasa naman, yung legal at hindi naman may kapalit na whatever. Tamang direction din from the director. Correct. How do you see ang Police Academy in the near future? Ano yung, if you have a chance na mag-develop siya, ano yung gusto mo mag-develop sa PNP? Well, siyempre, sa academic side pa rin yan talaga. Kasi doon mo i-mold yung mga yung mga mind ng mga kadete. Although, sa 4 years, hindi mo talaga siya mamold into a perfect It's still from the family na panggagalingan ng mga kadete. Agree sir. Kasi parang superficial lang yung pagmo-mold mo sa kanila in the sense na
yung nasabi ko, 4 years lang eh. Unlike from their family na nire-sell ng ano nila, dapat maganda yung selection ng kadete for me. Check mo talaga yung background, ganyan, paano siya lumaki. And then, pagdating mo sa ano, yun ang i-reinforce mo yung discipline doon. Saka yung dapat sa academics niya, mag-focus doon. Hindi ko lang sinasabing kalimutan na natin yung physical aspect. Kasi kailangan both. Kaya ang survival sa academy is dalawa eh. 50% physical at 50% din sa academics. Hindi pwedeng very high yung ano mo sa intellectual mo, mahina ka naman, weakling ka rin. How are you going to do? Same thing, no, sir? Ganun din. Hindi pwedeng napakalakas mo na, napakahina naman ng kukote mo. Kailangan balance talagang ano, hanggang graduate sa academy. Tapos, mapapasama ka sa different challenges outside. So, kung hindi ka duman sa ganun, mahirap ka mag-survive. And how you going to lead? Men, yun lang ano doon. Sir, kung mga anong advice nyo sa mga would-be cadets, in terms of ano ba yung ipe-prepare Yung mga mo sa papasok? sarili mo? Oo, sir. Papasok pa lang. Dito, kasi marami gusto mag-cadete, sir. Pero how would it take to be a cadet and survive the training? Well, una, dapat physically nag-prepare ka. Ngayon, Very important. sa academics naman, galingan mo sa labas. Kasi titingnan din yung average mo eh. Kung ang average mo dapat nasa 85 above, hindi ka bababa doon. Tingin ko ganun pa rin pero hindi ko alam kung ano yun. Pero common, 85 above. Kasi noong time namin, alam ko 85 yung ano. Wala kang 85 na, below 85 na average. Or at least average 85. And then, of course, with the academically, sir, academically, and then physically. Yes, sir. Dapat, ano ka na, nasa IT, ano na tayo eh, IT na mundo. So, I recommend, doon yung ano mo, preparation mo, para kahit paano, somehow, nakakaayon ka pa rin doon sa trend ng mundo. Kumbaga, kahit na sa policing, gamit na gamit pa rin yung ano, di ba? Eh ako, hindi ako IT nung pumasok ako, BS Bio ako. Yes, ang layo, di ba? Pre-med na yan, sir, ha? Pre-med na. Pre-med yung aking, nung college ako. BS Bio ka pala ako, medtech naman ako, sir. Medtech ka, BS Bio ako, so pag-medicine ako. Tapos biglang naging police cadet. Magaling sa pero, police, sir, siguro. ano kasi, dream ko talaga before, nung maliit pa lang ako niyan, gusto ko talaga mag-star na general. Although, malabo ko nang ma-attain yun, hindi pa rin, ano yun, it's not a burden for me. Kumbaga, yes, sir. Perhaps may plan ng Diyos sa akin na iba. For sure. Ang malaga dito, you know how to count the blessings you see. Ako, masasabi ko I'm a blessed person kasi kung hindi ako nakapasok sa academy, naging role ko, kung hindi ako naging doktor, halimbawa. Hindi ko nakikita yung pero ang plano ko dati, kung nag-medicine man ako, papasok pa rin ako lateral. Kasi talagang nasa puso ko, dalawang lolo ko ay yung duman sa death march. Sundalo yung lolo ko. Veterans. Dalawang lolo ko. Makikita mo yung pangalan nila sa McKinley. Dakpano, sir? Takpano. Dalawa, magkapatid. Leon, saka Terrio. They survived the death march, sir? They survived, Kaya, pero veterano. Pero nakakatawa. Sir, ako lang yung nakasurvive sa mga, nasa in-service. After me, saka lang may sumunod ulit. Again, 22 years in service. Hindi naman tatawaran niya, sir. Hindi naman tatawaran. Oo. Sabi ko nga, parang bitin pa nga yung ano ko eh. Sir. Kasi, ang tinitingnan ko, I can do more. Pero perhaps, kung hindi man sa service, I'm still very willing to, halimbawa, may mga technical working group, I'm still willing na be invited and baka pagbigay pa ng... Batang-bata ka pa, sir. I mean, kaya nga gusto natin totoo yun. Because ang dami pang pwedeng gawin. Oo. Dito ka sa office nirarally ko lahat yung mga dapat gawin ng office. Pending ka ba dyan, sir, na hindi pa nagagawa? Ito na lang yung mga last. Almost nagawa na namin, polishing na lang ng mga policies. Ang dami pa kasing dapat. Kaya hindi sa pagyayabang, dito sa foreign nagagaling yung mga policies na ginagawa sa other RCSs. Pero, kung titignan mo, it's a matter of enforcing lang. Nire-reinforce ko lang. Kumbaga, ito yung sinasabi ni Batas, implement natin. Huwag tayong matakot. Kaya nga tayo nandito. Diba? Yes. We implement kung ano yung mga dapat na implement. Nagtatawa ako hindi naman ito bago. This already in the book. Nasa na. Sa matter of enforcing lang. Enforcing or implementing. So, kaya sabi ko dito sa mga tao ko, kaya yun yung goal ko. I still have 42 days. Kailangan may polish lahat yung mga policies na ilalabas at susundutin na lang nila. Tuloy-tuloy na yung So that when I retire, lahat ng mga dapat nilang gawin, na nila? I talk to all the stakeholders ng CSG, from security agencies, gun owners,
mga shooting ranges, tapos sa controlled chemicals at saka controlled chemicals and explosive. Napaka-swerte naman ng papalisay, sir, kasi nahilatag mo na. Yes, that's true. Kaya sabi ko, yung assistant ko si Sol, ano na lang ito, policing ka na lang. Nasimulan natin, all to do is tuloy lang, tuloy. So kasi ang plano, in every month, makausap lahat ng stakeholders para madali yung how you're going to disseminate policies at makapa mo rin yung meron pala silang gustong sabihin na hindi nakakarating sa amin. So yun yung, kaya ng technology. Yes, sir. Let us use yung advantage ng technology by creating Zoom conferences, napaka-effective. Napaka-effective, sir. Remote conference. Sige, sir. Huling gano'n na lang, sir. Ano yung mga advice mo sa mga young officers? Sa mga lakan, sir? How they have to navigate para mabot sila sa ganyang sitwasyon? Sa mga ating underclass, lalo yung mga fresh graduate. Well, wag ilagay yung sa utak, sa ulo, yung yabang. Kumbaga, be humble, tapos huwag kang namang mahiya rin na magtanong sa mga natin. Tama, huwag mo alamin na lahat nakakalam, sir. Remember, sasabihin sa'yo ng mga senior PNCO, yung servisyo mo, ano ko lang, isang ganun. awol ko lang yun. I'm kidding aside, no? Ako kasi, very open-minded ako na, I don't pretend that I know everything. Kumbaga, pag alam ko, Superman mentality mo yan. Hindi totoo yun. Hindi mo alam lahat. Huwag kang mahiya, lalo na yung mga senior PNCOs, magtanong ka. They will appreciate you pag ginano mo. Just say it nicely. So, be humble at huwag kang maging proud. Sabi mo kung you're not sure of this, you ask them mga senior PNCOs. They will help you. Ako yan ang naging ko. Hindi, kahit sa kapwa naman, regardless kung saan galing yung other officers, huwag mo silang malitin. You treat them as equal. So, kung may nakita mong parang huwag mo na siyang i-criticize harap-harapan. Siguro, kung malapit ka naman sa kanya, say it in a nice way just to correct him or her. And then, ang knowledge, hindi yan, walang nag-go-on yan. So, ibig sabihin, you keep on reading. Read. Kung punta ka ng CSG, ang mga rules nandat sa libro. All you have to do is read. Kaya sabi ni Boss Silo sa amin, Sir Benjamin Silo, our director, you keep on reading. Doon talagang susi. Read. Pag mag-extra effort ka dyan, kahit dito sa office ko, yun na sinasabi ko sa mga officers and lalo na yung mga kanya-kanyang section. Kasi lahat ng ginagawa nila nasa libro eh. Basahin nyo para hindi pwedeng bibitaw tayo ng salita na wala kang basis. Laging may according to this policy. Nakasulat siya. Huwag kang sasabihin na according to Dakpanos policy. Huwag ganon. Kailangan parang sinasabi natin sa Naglo. Naglo kasi ako sa San Beda bago ako nagkadete. First year nga lang sa San Beda. Ayos na, hindi mo tinili, no? Oo. Di ba? From biology, no? Nag-law ako sa San Beda. Nag-law ako sa San Beda. Tinuloy mo, sir, ano? Kaso, di wala ka survive kasi nagkadete na ako. So, yung training ko, nadala ko sa academy. Kahit sa present. So, kaya keep on reading. Enrich yourself with knowledge. Continuous learning and learning is a daily activity. Oo. Kaya nga yung favorite na effective attend ako ng mga training na ang favorite like kay Benjamin Franklin. Do not let the day pass without learning something new. Benjamin Franklin. Do not let the day pass without learning something new. Yan lang aking mula pa nung yan. 4th year high school ako. Talaga sir? Yan ang ko. Hanggang ngayon, yan pa rin yung ginagamit ko na punchline. So, kuya, mga ate, yan po ang aking dear upperclassman, Police Colonel Fidel L. Dakpano. Siya po ang Regional Chief ng Regional Civil Security Unit. Sir, thank you for your time. Thank you for giving us the opportunity to have a little time with you. Happy to see Sir Dakpano. Sir, thank you so much. God bless you, sir. And I wish you all the best on your new endeavor as you reach your highlight of your service to the country and to the people. God bless you, sir. Very willing to serve. Hey!